malinaw ba um, yung pag-usad ng tema? Mula start to finish, malinaw na ito ang tema ng akda. Ganon, no? Alright, so next one, ang kahalagahan ng estruktura. Bakit importante ang estruktura sa sa isang akda, sa pagsusunod ng isang akda? Mahalaga ito, class, dahil ito ang nag-aayos ng ideya. Ito rin yung nagpapalinaw ng mensahe. Ito rin yung nagpapaganda ng daloy ng akda. And then, ito rin ang bumubuo, no? O tumutulong sa pagbuo ng tema. And siyempre pa, ito yung nagpapalakas sa epekto sa mga babasa. Gaya sinabi ko, pwedeng basahin o hindi na, tigilan na ng isang mababasa yung pagbasa sa isang akda. Depende sa istruktura ng yung akda, ng sulat na akda. No? So in short, class, pag sinabi natin istruktura, ito yung maayos na pagkakabuo at pagkakasunod ng mga bahagi ng isang akda para maging malinaw, maging logical, at mabisa yung mensahe. See? Kaugnay ng estruktura, yung tema. Yung tema, yun ang mensahe. Paulit-ulit kong sinasabi ito. No? Then the next one, alin ang tinutukoy na ano ba tayo? Estilo. Anybody? Estilo ng akda. Yes, Regine, Maun? Dinig po ba? Parang nakain ka, Regine. Hindi po. Yeah, o sige. Estilo po, ito po yung paraan ng pagsulat ng may akda. Parang ano po, formal, informal, matalinhaga, simple. Halimbawa po, kung ang akda ay gumagamit ng malalim na salita at tayutay, ang estilo ay matalinhaga. Ganun po. Okay, tama. Iba pa. Tama naman yung kay Regine. Baka meron pang iba masabi. Anybody? Wala na? Si Regine lang? Jamson Ann. Dinig po ako na. Ang estilo po ay parang nagpapahayag na may akda paggamit ng wika, tono, at imahe. Maaaring formal, informal, makatao, mapaglaro, o mapanuligsa. Nagbibigay kulay at personalidad. And for example po yung wika po, paggamit ng salita, tono, at registro, maaaring formal, colloquial, o makata. Sa pagpili ng imahe po, ang mga larawan salita na ginagamit ng may akda upang pagbigay buhay sa tema. Tono po, maaaring mapanuligsa, mapaglaro, o romantiko, o seryoso. Pagkakakilanlan ng may akda, ang estilo ay parang firma ng manunulat. Ito nakikita ang kanyang natatanging paraan ng pagpapahayag. Yes, tama, no? So, kanina sabi ay, eto daw, pag sinabi daw, estilo ng akdang tinitingnan natin, ang tinutukoy nito ay ang natatanging paraan ng pagsulat ng may akda doon sa kanyang akda. Kung kwento yan, di kwento, no? Kanina binanggit lang kung paano ginamit yung wika. Pero maliban doon sa wika, pwede rin natin sabihin kung paano ginamit ang tono, kung paano ginamit yung mga technique para may pahayag ang kanyang ideya at saka damdamin. So in short, pag sinabi natin estilo, ito ay ang paraan ng pagkakasulat ng akda. So, kumbaga, sa mas payak na paliwanag, kung ang tema ay ang mensahe, ang estruktura ay yung ayos ng akda, ang estilo naman ay kung paano ito isinulat. Okay? Kung paano ito isinulat. Therefore, merong mga elemento ng estilo ang isang akda. Kabilang dyan ang wika, yung tono, yung pananaw o natawag natin point of view, yung mga gumagamit din yan ng tayutay at saka technique, and of course, yung daloy ng paglalahad. I repeat, no? 5 yan, no? Una, yung wika. Katulad ng binanggit kanina, importante ang wika ang ginagamit sa isang akda. Pwede suriin, anong klaseng wika ang ginamit? Sabi nga kanina, formal ba o di formal? Malalim ba o payak? Pag malalim, siyempre, depende sa gamit ng mga salita. Pag payak, mga simpleng salita lamang ginamit. Technical ba ang masakang ginamit? Technical when ay halimbawa ay
yan wika ng tanging larangan. No? Pag sabi natin jargon, wika ng tanging larangan. Then, o kaya karaniwang salita lang na ginamit ng mga mamamayan. So, example, tukuyin ninyo, isa lang tatawagin ko dito tutukuyin niya kung alin sa dalawang pangungusap ang gumagamit ng formal na salita at saka payak na salita, no? Magbibigay ako ng dalawang halimbawang pangungusap na excerpts, no, sa isang story. Then, sabihin mo o sabihin ng matatawag kung alin dito ang payak at alin ang formal. That is already a recitation, no? So, unang pangungusap na hinango ko, lubhang masalimuot ang kalagayan ng lipunan. Pangalawang pangungusap, magulo ang sitwasyon ng lipunan. I repeat, lubhang masalimuot ang kalagayan ng lipunan. Pangalawa, magulo ang sitwasyon ng lipunan. So, alin dito ang formal at alin ang payak? Sa dalawang pangungusap na yon. Alin doon ang payak, alin ang Pangan Jade. Formal po yung una, tapos payak po yung pangalawa. Paano naging formal yung una, Jade? Kasi parang hindi po siya madaling maunawaan. Yung sa payak naman po, yung pangalawang pangungusap naman po, madali lang po siya at diretso lang po siya maintindihan. Okay, diretso lang yung yung mga salitang ginamit. Halimbawa, sabi niya, masalimuot instead of saying magulo. No? Tapos, kalagayan instead of saying sitwasyon. Right? So, makikita mo sa mga salitang ginamit kung formal o simple lamang ang ginagamit. Pangalawa, alin ang tinutukoy na tono o tone sa pagtukoy bilang isa sa mga estilo ng isang akda? Pag sinabi ko, ano ang tono ng akda, alin ang hahanapin nyo? Tono. Tono. Search. Dami pa hindi natatawag, Tono ng isang akda. Parang natulog na yata. Yes, Chrisia. Are? Yung ano po ng akda, ma'am, yun po yung tinutukoy po niya yung sa loobin o damdamin po ng may akda tungkol sa paksang sinusulat po niya. Kung paano po niya yun pinapahayag sa pamamagitan po ng mga salitang ginamit po niya. Tsaka kung paano po niya binuo yung mga pangungusap. Yung ibang examples, ilang examples po yung seryoso o formal, yung magaan o casual, mapaglaro o masaya, malungkot, seryoso, mapanghikayat. Yes, no? Yan. So, pag sinabi natin tono ng isang akda, pag nanamos nyo, ano ang tono ng akdang sinuri ninyo? No? Anong namayaning damdamin? Ibig sabihin, anong feelings, no? Serious ba? Sabi nga ni Chris kanina, masaya, malungkot, mapanuri, mapanguyam, at marami ang klase ng damdamin na pwedeng mabakas doon sa isang kwento o isang tula o isang nobela o isang sanaysay o isang dula. No? Applicable sa lahat yan, no? So, in short, pag sinabi nating tono, ito ay tumutukoy sa damdaming na mayani doon sa akda. Okay? Ikatlo ay yung pananaw. Alin naman tinutukoy na pananaw, na estilo, na ginamit ng auto, pwedeng gamitin ng auto na pwede nating suriin. Bahagi ng ating pagsusuri sa isang akda. Kung susuriin ng pananaw, alin ang titingnan mo? Ano ba yung natawag nating pananaw? O point of view? Search. Dami na matataas halos ang grade ng mga sumasagot Tinatawag po ako, ma'am. Come again? Tinatawag po ako. Hindi. Sino ba yun? Wala pa akong tinatawag. Yung mga nagtataas ng kamay, yun ang tinatawag ko. Tapos ka na, Serge. Diba, Serge? Tapos ka na? Alam ko tapos na si Serge. Yes po, ma'am. O, huwag na sasagot. Yung iba lang. Bigyan natin naman ng pagkakataon yung iba.
yung iba naman, dahil pala. Hipolito, Ronesa. Ang pananaw po, ma'am, ay tumutukoy po kung sino ang nagsasalaysay ng kwento at mula saan patungo ang kinukwento. Ito ay perspektibo o point of view na nagsasalita sa akda. Mga uri po ay unang panauhan, gumagamit ng ako, salitang ako. Ikalawang panauhan, direktang kinakausap ang mambabasa. Halimbawa ay ikaw. Ikatlong panauhan, tagamasid lamang. Halimbawa ay ang salitang siya. Yan po. Alright? Meron pa ibang paliwanag? Okay naman yon. Gusto ko pang dagdagan yung mga magpapaliwanag. Kanina may mga nagtaas pa ng kamay. Baka meron ng ibang masasabi. Let me see. Meron pa bang iba na tatalakay sa pananaw? Hello? Asareno? Yung pong mas simpleng paliwanag po yung ano. Mm-mm. Kung camera yung kwento, ang pananaw yung saan nakatutok yung camera. Sa mata ba ng bida ng isang taong nanonood lang? O parang Diyos na alam lahat? Yun po. Okay. Yes, pwede rin yun, no? Pwede rin paliwanag yun, no? Kung sa pelikula mo gagawin yun, sa drama mo gagawin yun. Kung saan nakatutok daw yung mata, no? Now, doon sa sinabi kanina ni Ronesa, sabi niya sa pananaw, point of view, tinitingnan kung yung author, alin ba ito nakatutok, no? Halimbawa, pagka daw gumamit ito ng mga, matutukoy mo yan, nagbabasa ka kasi, matutukoy mo yan sa pamagitan ng mga salitang ginamit niya. Kung ang ginagamit ng author ay mga panghalip na nasa unang panauhan, first person, no? Gaya ng ako, akin, mga ganoon, kami, mga ganyan, no? First person. Meaning to say, yes, Rismon, may sabihin ka? O napipindot